tragedies, ang mga difficulties, ang mga storm, tsunamis, earthquake, ang mundong ito ay walang katiyakan. Now, hindi mo dapat ibuhos ang buhay mo sa mundong walang katiyakan. Ilagay mo ang iyong buhay sa may katiyakan. Sa salita ng Diyos. Woo! Hallelujah! Sabi dito, sa Aklat ng Hope, chapter 1, verse 20. Pakibasa ha. Hope, chapter 1, 20 to 22. Sa Bible, si Hope ang matinding dumanas ng walang pag-asa. Matindi itong dinanas si Hope. Bakit ka mo? Imagine si Hope, lahat ng kayamanan niya, lahat ng kanyang mga hayupan, hindi mga hayup, mga animals siya, mga kinapupuhay. Lahat namatay. Lahat ng kanyang mga anak namatay. Tapos, ang kanyang katawan, nagkasugat-sugat. Ang pang-apat na matinding pagsubok ni Job, yun ang matindi, pang-apat. Ano? Yung kanyang asawa, gustong sumpain si Yahweh. Sumpain mo na si Yahweh. Tignan mo, nangyari sa ating buhay. Wala tayong pag-asang manumbalik ulit. Okay? Ano sabi na Aklat ng Hope? Pakipasa, chapter 1, verse 20-22. Tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Now, Ang sabi niya, hubad akong lumabas. naked I came from my father's womb. Hubad din akong babalik sa alabo. Si Yahweh ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh sa kabila ng mga pangyayari ito. Hindi nagkasala si Job, hindi niya sinisi si Yahweh. Kita mo? Pero ang mga unbelievers yan, at saka kayo, huwag ninyong sisisihin ang Diyos sa mga nangyayari sa inyong mga buhay trahedya. Wag. Okay? Si Job, matindi. Diba? Matindi siya. Talagang grabe. Pero, still, sabi niya rito, naked I came from my mother's womb, naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Sino kaya sa atin dito na pwede bang magpuri sa Diyos in spite? Walang natsaula, walang trabaho. Ang asawa, walang trabaho. Ang anak, di nag-aaral, napatigil na. Tapos ang lahat ng halamanan, hayupan niya, namatay lahat. Ang mga anak mo, biglang namatay. Wala ka na. Masasabi pa sa Panginoon. Hallelujah. Kaya natin gawin yun. Sorry, amen. Pero kapag ang iyong relasyon sa Diyos ay napakalalim, kahit anong mangyari, pwede mong sumigaw ng amen, hallelujah. Kahit mawala ang iyong mga magulang, ang iyong mga anak, mawala ng lahat sa iyo, wag lang si Yahweh ang mawala sa iyo. Amen? Amen ba? Bakit? Tamo ha? Ating makikita dito na habang tayo po ay, as we see calamity and suffering in the book of Hope, di ba? We must remember that we live in a fallen world where good behavior is not always rewarded. Yung mga gumagawa ng mabuti, walang reward. And bad behavior is not always punished. Kung sino yung gumawa ng kasalanan, hindi naman parusahan. Lalo sa gobyerno. Di ba? Pakinggan niyo mabuti, kung sino yung mabuting tao sa mundong ito, walang reward. Pero yung masamang tao na dapat i-punish, hindi naman punish. Di ba? Walang P-U-N-I-S-H-E-D, punish, yung pagkaparusahan. Bakit? Yan ang takbo ng mundo. Nakuha niyo? Well, we see a notorious criminal. Alam mo, kung sino pa yung mga mamamatay tao, masama, umuulan. At yung mga mabuting tao, naghihirap. Bakit gano'n? Sabi ko sa inyo, we are living in this uncertain and fallen world. Wala kang dapat ditong, tawag doon, hindi mo dapat ilagay ang buhay mo sa mundo nito eh. Kasi lahat ng bagay sa mundo pasamantala. Amen. Even your job, your work, your employer sa Macau, pasamantala yan. Amen. Pag tumanda ka, uwi ka sa Pilipinas. Amen. Oh, isa lang.
panghabang panahon, panghabang buhay, ano? Saltaan ng Diyos. Si Jesus. Amen! Tandaan niyo mabuti, ha? So, when we see an notorious criminal prospering or an innocent child in pain, we say, that's wrong. Tapos yung mga batang walang kinalaman, lalo pa silang pinapatay, di ba? Ano, ginagawa ng masama. And it is, so sin has twisted justice and made our world unpredictable and ugly. Tamo, pasilin mo, kung sa ating bansa, Pilipinas, magkalubayo, kung sino yung mayaman, siya yung mayaman. Kung sino yung mahirap, kung sino yung mga nagkasala, hindi maparusahan. Kung sino yung walang kasalanan, walang alam, nakukulong sa munting lupa. Amen. Yan ang mundo. Amen? Kaya nga, sabi nito sa pinag-usapan, how should we respond the feeling of hopelessness? Alahanin ito. Remember that we live in a fallen world. Fallen world, so, uncertain world. Pag sabihin uncertain, walang katiyakang mundo. Tamo, kanina ang init-init, ngayon biglang umulan. Ngayon, mahina, bukas malakas. Ngayon, buhay, bukas patay. Amen ba? Ngayon, may trabaho, bukas tsawla. So, walang katiyakan. Kita mo, pag yung Divisoria ngayon, yung Tutuban, grabe sunog. O, mapapasko. Anong sabi ng mga maninda? Napapanood ko sa interview sa GMA. Paano na kami ngayon? Magpapasko. Umiiyak na sila. Yung lahat ng aming kabuhayan, nasunog na. Wala na kami. Pati yung aming mga pera na stop loan, wala na. Paano pa kami? Sabi ko sa television, lumapit ka sa Diyos. Pinaka ko sa television, lumapit ka sa Diyos. Amen? You see, tinan mo, kasabi ko sa inyo, wala katiyakan eh. Ang Tutuban, napakalakas. Every Christmas, napakalakas yan. Lahat ng mga Pilipino, buong Pilipinas, nasa Tutuban. Kasi mura. Tsaka magaganda ang mga paninda. Eh, nasunog. Kaya sabi nung ini-interview, iyak lang iyak. Paano na kami ngayon? Ang aming pag-asa, ang aming mga anak, may kuleyo ko. Paano na? Oh, you say, paano na? Pero kung alam mo ito, kung kay Lord ka, hindi ka mong problema. Amen! Now, si Job ba pinabayaan ng Diyos? Hindi. Ilang panahon lang yan. Yung mga pagsubok mo, maiksi panahon lang yan. Amen. Hindi habang panahon yan. Amen. Kapandaan nyo, pag dumating ang bagyo, hindi isang buwan yan. Sisikat din ang araw sa'yo. Amen! Hallelujah! Kaya lagi may pag-asa! Amen! Amen ba? Amen! Kaya kung nanghihina ka, talagang grabe ang despair mo sa buhay mo. Tandaan mo, hindi, dapat lang kasi mundo to eh. Mundo to eh. Yan ang mundo. Amen? Tandaan nyo, kalaban ng mundo, gawain ng Diyos. Bakit? Di ba unawaan ng mundo, gawain ng Diyos? Subukan mo, lumabas ka dyan. Puro mga Pilipino, kasama mo sa bus. Sabihin mo, Maestro, sabihin mga Pilipino, ay, hallelujah yun, hallelujah. Hindi ko maunawaan. Hindi ko maunawaan. Kaya naman ba yung sa kanila? Maxima ka sa kanila. So, saan ba? Sabihin mo, ama namin, pa, Pilipino ang misa. Ama namin, ilakas mo. Yung katabi mo, nakatoliko, titingnan ka. Lakas ang box naman ito. Ano yung katoliko yan? Now, why? At tandaan nyo, hindi lahat ng sumisimba naman ng simbahan Kristiyano. Amen! Ang Kristiyano, yung tinanggap si Jesus sa kanyang puso. Amen! Marunong magpuri sa Diyos. Amen! Marunong sa bahay ng Panginoon. Amen! Hindi na iiyak sa Diyos. Amen! Amen! Kita nyo, iba-iba. Tayo naman yung pag-ito. Sa atin lang gawain eh. Tamo ha, ang tagal ng gawain to. 28 years sa gawain. Okay? So, ano ang mga gawain natin dito sa Malimas Exoday? Laplak, yan, Laplak. Si brother, Laplak yan eh. Okay, sa Lord's Plak, kay Techi. Any charismatic group sa atin, marami yan eh. Kay Bo Sanchez, no? Yung Kilikma. Tinan mo, malalaman mo yung mga Katoliko ha? Di habang sumasayaw ka na, yung mga bagong akay, ano ba naman napasukan ko? Katoliko din yan, hindi maintindihan. Kasi si Kristo
rejected sa mundo. Kaya ang mundo ito, ang gulo. Pero salamat at may gawain ng Diyos. Amen. Ngayon, ano dapat gawin? Tayo maging asin at ilaw! Amen. Ng mundong ito. Kaya magtitiis tayo. Pero kahit may magtitiis, mayroong pag-asa. Amen. Si Job, hindi natiling naghirap. Nang si Job ay patuloy puri sa Panginoon, nagtiwala sa Diyos, at nag-pray pa si Job. Pero may problema na. Pinag-pray pa yung kaibigan niya. Okay kayo, pag may problema kayo, you can pray your friends, your brothers and sisters. Totoo, kaya nyo i-pray yun? Halimbawa, iniwan ka na asawa, nasunugan ka na, matayan ka na. Di tayo pagsubok sa buhay. Ang bigat-bigat na. Si Job, wala nang makain, wala nang mga anak, wala nang bahay, pati asawa. Sinumpa si Yahweh. Kung baga si Job nag-iisa na. But Job, continue to pray ang kanyang kaibigan. Lord, kahit ako may mga pagsubok na mabigat, I pray po yung kaibigan ko, yung 3 kaibigan ko, pagpalain mo sila. Nakuha pa niya i-pray yung kaibigan ni Job. Na-inspire siya yung mga pagsubok, di ba? So, pero ito what happened. Nung ipag-pray niya kayo mga kaibigan, the Lord, double ang blessing kay Job. Amen. Ang kanyang mga anak, ang gaganda. Ang kanyang kayamanan, dumoble lahat. At ang kanyang asawa, nagkaanak pa uli. You see? So, ganun blessing. Tatandaan nyo, pag may hirap, pag may prito, pag may hirap, okay. So, maliwanag ba mga kapatid ko? Tandaan nyo, kung sino kayong masama, yung mayaman, yung mahirap, lalong inaapi, at naghihirap. That's world system. That's a world system. Amen? Pag nasa mundo kang ito talaga, wala. Mahirap. Mahirap. Pero tayo hindi. Ang Diyos ang nagbigay ng mundo para sa atin. Amen. And the Lord prepared a place for all of us. Amen. Hindi sa mundong ito. Yung promised land. Amen. Yung heaven. Amen. And someday, 24 hours mag-worship sa Kanya. Amen. Wala nang iiyak, wala nang luluha. Amen. Wala nang inuman. Wala nang utang. Wala nang hapon. It's only in heaven. Amen. Okay, pangalawa. How should we respond the feeling of hopelessness? Number 1, sagot. Remember the feeling of falling word. or uncertain. Okay. Uncertain means walang katiyakan mundo. Walang katiyakan. Okay, bakit? May bagyo, may earthquake, may tsunami, may lahar, ano pa? May famine, may pestilence. Okay, di ba? Marami. Di mo inaasahan, biruin mo. Huwag na mangyari sa inyo, ha? Yung breadwinner, biglang hinold up, sinaksak, namatay. Biruin mo yan, di ba? You are in a hopeless situation. But remember, ang response mo dyan ay, we live in a fallen world. Wala tayong magagawa. Pero, kahit tayo nasa fallen world na ito, if you believe on the Lord Jesus Christ, nasa iyo proteksyon. Nasa iyo provision. Nasa iyo ang pagkukop ni Jesus. Amen.